niya ay. Okay, isang magandang umaga ulit sa inyo mga boss at welcome ulit sa ating malit na channel. Ngayong umaga mga boss, meron tayong kliyente Toyota Revo mga boss. Na-stock din lang ito ng medyo matagal kasi nung pandemic nga, no, hindi masyado nagagamit yung unit. At nung gagamitin na, wala na rin lamig yung aircon. So ngayon, yung reading ng ating gauge, wala na siyang load ng Freon. Ililigtas muna natin to para makita natin kung ano yung naging problema niya o kung saan siya nagkaroon ng trouble na lumabas si Freon. So lalagyan lang natin muna ngayon ng mga kahit 200 PSI o 150 para ma-detect natin itong mga dugtungan kung may leak. Pero isa ko na nakikita mga boss, itong suction hose hindi na magandang kondisyon kasi meron na siyang lobo sa mga malapit sa crimping niya. So, check muna natin yan bago tayo pumunta sa loob. Pero advice din natin sa may-ari mga boss, i-cleaning na dahil para ma-check up yung evaporator kung may leak o wala. Tapos, palit din ng valve sa dryer para yung mga na-stock na langis kay valve at saka kay dryer hindi na pagmula ng pagbara niya o pagsikip. Kasi pag natulog na yung mga langis dun sa diaphragm o yung control nung ating Freon, isa yun sa pwedeng magbara na, no? At saka ito medyo kumbaga yung model niya hindi na ganun ka modelo, kaya palagay ko hindi pa rin to napapalitan ng valve. Okay mga boss, yung compressor niya, may nakita na tayong leak. May nasa ibabaw niya. Ayan. Okay, o-ring ito ng compressor mga boss. Kaya yung pinakamalaking o-ring sa dugtungan ng shafting sa kanang body. So, yan na yung pinaglabasan ng Freon. So, bukod dito sa suction hose, yan yung pinakamalakas na singaw. Kung pagbabasihan natin o pag-aaralan natin mga boss kung ano naging trouble niyan, bakit sumingaw, isa sa mga dahilan pwedeng sabihin natin luma na yung compressor, luma na yung o-ring kaya hindi na niya kayang hawakan yung mainit na pressure. Wala rin tong auxiliary fan mga boss. Tapos yung pinakang clutch pan niya masyadong malambot na. So isa yan sa magkakaroon ng problema sa tanghali o pagka na idle lang siya o naka-stock lang siya. So advice natin mga boss sa ating kliyente, palitan ng o-ring, pero palitan din o dagdagan din natin ng silicone oil yung kanyang clutch pan. Sabay na natin yung cleaning, saka valve, saka dryer. Sa mga dito. Okay, kasi nakita ko mga boss, yung loob ng likod na evaporator hindi masyado makita. Madumi na. Kaya kailangan na rin natin i-cleaning. Kasi baka mamaya mayroon din siyang leak dyan. Medyo mahirap na. Para at least isang trabaho na lang tayo. Ayun mga boss, samahan nyo kami sa aming project ngayong araw. Salamat.
Okay, evaporator sa likod na pull out na. Ang dumi niya is okay, hindi naman siya totally ganun kadumi, no? Pero madumi na rin. Expansion valve niya mga boss, palagay ko hindi pa siya napapalitan simula nung lumabas yung sasakyan. Meron pa siyang sealed ng urig eh. So kaya kailangan natin itong palitan ng panibago kasi masyado na siyang luma. Clutch pan, naka-pull out na rin. Ito yung dadagdagan natin ng silicone oil para bumalik ulit doon sa dating speed o tigas kasi masyado na siyang freewheeling. Tas yung compressor na may singaw, pull out na rin. Ito pa harap. Okay mga boss, itong suction hose, sasabay din natin to. Masyado na siyang lobo. Uunahan na natin siya. Kasi itong dulo na to, ito yung may pinakamalangis pero malakas kasi sa compressor eh. Pero sabay na natin to para hindi na to pagmulan ng problema niya. Sayang. Kasi gagawin na natin yung iba tapos may maiiwan pa. So palit din to. Okay mga boss, ito yung compressor niya. Ang hindi ko lang nagawa kanina, medyo meron akong nakita ngayon, eh hindi umiikot yung loob ng compressor niya. Nag-i-stuck. Hindi natin ito na-check kanina. Kasi yung leak ang naging focus natin dahil wala siyang freon. Pero hindi siya dapat continuous tong iikot. Titingnan natin, bubuksan natin kung ano naging problema nito sa loob. Ang masama nito, nakapag estimate na tayo nung mga problema niya, yung o-ring, valve, saka dryer, no? Pero ang problema, yung compressor pala stuck up. So bubuksan natin to. Yun ang kalaban. Ito yung mga pagminsan mga boss na medyo hindi maganda sa technician, no? Na pagminsan ay yung diagnose o yung pag-analyze, kagaya niya hindi natin napansin yung stuck up pala yung compressor niya. Medyo nahihirapan tayo ngayong mag-i-explain sa may-ari, lalo na kung iniwan yung sasakyan at tayo lang ang nandito, no? Kasi medyo may konting gulat na pag sinabi natin na boss, stuck up pala yung compressor mo, tapos magbabago ulit tayo ng quotation o estimate, medyo mahirap ipaliwanag yon. Kaya medyo mahirap sa side namin mga technician tong ganitong hindi talaga na check na maayos bago simulan yung trabaho. Pero ganun pa man, papaliwanag natin ng maayos sa ating kliyente para magkaintindihan kami. Okay, check lang natin talaga tong loob. At meron din tayo mga boss na tinitrain ngayon na pinsan ko, si Amil mga boss yan. Tuturuan natin kung paano gumawa ng aircon. So mga ilang days pa lang siya dito sa atin.
wala kasi siyang ginagawa din sa probinsya ngayon, kaya sabi ko sige, tulungan mo kami rito para at least meron ka ring experience na makuha dito sa aircon. Grabe. Inay. Okay mga boss, ito yung naging problema niya. So napakatagal na siguro na stock nito. Wala na lang sa loob. Kaya siya nagkaroon ng kalawang. At saka kahit na nasil yung ibang leak doon, tapos pinagana to ng ganito, hindi rin talaga ubra, hindi lalamig. Mawawasak din tong compressor niya. So, kaya pala humihinto na siya kasi hindi na makaikot yung bearing sa sobrang kalawang. Papalitan to ng bearing. Okay mga boss, tong kanyang evaporator na pull out ko na. Ito rin yung dumi na meron sa kanya. Ito naman, napaliwanag naman natin to sa ating kliyente na pagkatapos linisan, kung magkakaroon ng leak o lalabas yung leak, ito na, napasagian na natin to sa kanya, no? Pero yung compressor lang talaga ang hindi natin naikot dahil hindi ako nag-focus dun sa stock up na compressor na yon. Ang aking chinek ay talagang leak. So ito, sobrang dumi na rin, pero tingnan natin mamaya pagka nalinisan kung may lalabas na singaw. Sana wala naman, dahil talagang medyo alam naman natin ang problema natin ngayon sa pera. Medyo talagang hindi lahat maalwan. So hanggat maaari ay hindi tayo makapag palit ng ibang mga pyesa pa para hindi na madagdagan ng costing yung expenses ng ating kliyente. Yun nga lang, kung talagang may lalabas, wala tayong magagawa talaga. Kung may mga remedyong pwedeng gawin, susubukan natin, no? Pero kung wala, talagang kailangan niyang palitan. Pero sana wala naman.
Okay, very good. Okay mga boss, itong valve sa likod, hindi pa to napapalitan. Yung harapan, siguro nung nag-repair sila nung evaporator, nakapagpalit sila. Pero itong likod, negative pa. Kasi ito pa yung ginamit nung una nag-install. O kung kay Kasa, o kung sino subcon ni Toyota, ito pa yun. Pinakamaganda, sabay natin palitan yung valve. Kasi kagaya nitong isang to, iba ang brand nito kumpara dun sa nakakabit sa harapan. So ngayon paparehasin natin siya. Magkaparehas na valve, magkaparehas na setting, okay yun. Ayun. Okay, dito natin i-check yung ating evaporator sa likod sa ating drum. Kasi hindi kasya to sa ating palanggana eh. So, same pa rin yung ating niload. Mga nasa kulang ng 200 PSI. So, hanggang dyan yung abot ng tubig natin mga boss. So, yan muna, ililigtas natin dyan. Pero itong ibabaw, doon na sa palanggana natin ilalagay. Kapos kasi yung tubig natin doon. So wala naman nagpapakita. So clear naman tong ating halos kalahati ng evaporator. Lilipat lang natin sa kabila. Okay, yan yung kalahati ng ating evaporator. Di kasya dun sa isakop sa drum. So hanggang dito siya kanina. Pero nagpapatunay naman na wala namang leak. Kasi wala naman siyang lumalabas. So okay, good. Clear. Clear tayo dito. Okay mga boss. Dito na. Okay mga boss, dagdagan na rin natin ng silicone oil to. Itong kanyang clutch pan. Saan na yung box na yun? Okay, may ganitong brand din mga boss, pero peke. So, ang pagkakaiba nila, hindi mo makikita sa box, pero makikita mo sa quality ng silicone. Pagka kasi yung fake, medyo malabnaw ng konti yun. Hindi ka mukha ng urig, mas malapot siya. So, mas maganda tong gamitin. Okay, mga boss, nagkasundo kami ng may-ari. Nakita niya, na-check na rin naman niya yung sitwasyon ng kanyang compressor. Sabi ko, palitan na lang muna namin ng bearing tsaka ng shop seal para mabuo namin tong compressor niya. Kasi yung loob naman, kahit pa paano, wala pa naman siya masyadong issue. Ito lang talaga. Itong bearing naman dito, pag nalinisan, makikita ko kung may tama o wala. Pero yung pinakamalaking bearing na yun, papalit muna kami niyan, tsaka oil seal. Ayun, magre-repair muna tayo nito. Gastos kasi pag napalitan agad natin ng panibagong compressor. Tsaka hirap din makahanap ng second hand na matino na ganito. Kaya kung mabubuo natin, at least mga boss, bago yung bearing, bago yung oil seal, bago yung o-ring. So parang matino na rin to ang kalalabasan nito. Okay. Okay mga boss, paano ba tanggalin tong bearing na to? Minsan kasi, kaya ayaw kong ipa-press out sa machine shop to. Dahil meron tong balancer dito mga boss sa loob. May balancer yan dito. Itong dalawang butas na to. Meron yang bolt dun sa kabila. So pag yan ay press out mo para palabasin to si bearing,
Ang nangyayari kasi, ang lumalabas lang, itong pinakang shafting na to. Nababasag yung pinakang half moon doon, yung pinakang umiipit dito kay bearing. Kaya ang ginagawa natin dito mga boss, pag tinatanggal natin, binabaga na natin to. Total, papalitan lang din naman natin ng bago to, iinitin na natin to. Kasi meron tong, itong bearing na to, meron tong fiber na parang self-locking dun sa loob. Siya yung maglalak na pag uminit na, maglalak siya ron sa body nitong ating shafting na aluminum na to, no? Yun yung pinaka magpapa-seal o magpapatibay dito kay bearing at saka dito sa housing niya. Kaya binabagan na natin yan para at least medyo mas malambot na siyang i-press o kaya naman ipaluin. So iinitin na lang natin 'to mga boss. Okay. Ito yung sinasabi ko mga boss na half moon. Yan yung pinakang balancer niya. Tapos ito naman yung sinasabi kong fiber. Ito yung pinakang self-locking niya dito kay body. Pagka uminit yan, yan yung pinaka maglalak sa kanya. Kaya mahirap siyang i-press pagka halimbawang hindi mo yan pinalambot. Mangyayari, mababasag tong half moon, lalabas lang ito. So, sira na. Hindi mo na magagamit to. Ayun, at least na-pull out natin to na maayos. Okay. Okay, nalinis na natin din yung compressor mga boss. At andito na rin yung ating bearing. Ito yung kanyang luma. Ito yung bago. Oil seal. Yung pinakang bearing na guide, hindi na natin papalitan. Etong bearing na to, ayos pa naman siya. Ayan, bubuuhin na lang to. Nalinis naman na lahat. Okay, ligtas na tayo mga boss. Yung kaninang may leak dito sa ibabaw, sa pinakang dugtungan niya, okay ngayon, silyado na. Dahil bago na yung o-ring natin, bago rin yung oil seal natin. So, hindi siya magkakaroon ng trouble dyan. Ayan yung pinakang shafting na yan. So, meron akong 200 PSI. Wala naman. So, clear. Silyado yung ating pagkakakabit ng oil seal saka ng o-ring. Okay, very good. Okay mga boss, nabuo na natin tong ating compressor. Ang primary check up natin kung may bomba.
Takpan natin discharge. Ayun. Malakas naman. So okay to. May bomba siya. Lalagyan na lang natin siya ng langis. Okay mga boss, kinakabit na natin yung ating compressor. At ang next naman natin, itong pipe ng ating suction na i-convert natin ng panibagong hose. Okay. Ito mga boss, kasi nga may singaw ito, i-convert natin to ng fittings. Kasi yung fittings na original na ito, hindi ito papasok dun sa ating standard na hose na ginagamit. So kailangan natin putulin to, tapos palitan ng panibagong fittings. Okay. Ito na yung last na ating trabaho. At pag na-tap natin tong hose, magliligtas na lang tayo. Okay. Na-tap na natin lahat ng ating mga pinagtatatanggal. Magliligtas na lang tayo ng ating mga dugtungan saka yung mga hinang to yan. Yung mga dugtungan na hinihina ko kanina. Ayan, meron tayong 200 plus PSI. Tingnan natin yung mga binaklas natin kung may leak. Okay, ito yung ating suction na pinaltan. So, okay na siya. Saka dito tayo. Para makita natin kung may singaw. Sayang ang pre yun pagka may leak. Okay, yung mga maliliit na sabon, kailangan tanggalin natin yan para makita natin yung maliit na singaw. Pero mga bago naman ang o-ring nito mga boss, kaya sigurado naman tayo dyan. Pero mas maganda pa rin yung chinecheck. Ito yung hinang.
Wala naman. Tapos ang isang pala, tandaan yan, pagka yan ay gumalaw, may singaw yan. So, ang ating set ay mga nasa lampas ng 0, ng 200. Obserbahan lang natin yan. Pagka hindi gumalaw to, okay na yan. Wala naman dito sa ating mga pinagbabaklas. Okay, pag wala na, pwede na tayong mag-vacuum saka reload ng Freon. Tingnan natin kung gaano kalakas yung bomba ng ating compressor mamaya. Yung ating nirepair na compressor, palit siya ng bearing sa loob. Tapos oil seal, o-ring. Okay. Okay mga boss, nakapag-load na tayo ng Freon. Ang reading niya, 30 PSI. Mukhang very good naman yung bomba ng compressor natin. Wala naman ingay. Okay naman siya. Yung clutch pan malakas. Yung ating nilagyan ng silicone oil. Malamig naman na yung tubo. Ayun, nag-automatic naman siya. At syempre dapat malamig sa loob. Ayun, malamig naman. Ayun, okay yung ating repair ng compressor mga boss. Success at gumagana ng maayos, nagbobomba ng maayos yung compressor. Ayun, okay na to. Ayun mga boss, maraming salamat ulit sa panonood sa ating maliit na channel. At baka pwede ulit kaming makahingi ng konting suporta mga boss. Paki-like, subscribe yung ating YouTube channel mga boss. At paki-hit na rin yung notification bell natin mga boss para updated lagi tayo sa mga bago nating i-upload na video. Ayun mga boss, maraming salamat ulit sa inyo. At God bless sa inyong lahat. Thank you. I don't want it.